Ano ilalagay? Iba na ba yo? Iba. Dito binago na namin na yung pangalawa na lang para mababa. Ah, okay. Sa kanyang pagkamatay sa krus, sinira ni Jesus ang kapangyarihan ng kamatayan. Sa kanyang muling pagkabuhay, binalik ni Jesus ang ating buhay. Siya ay muling babalik ng kuskus ng kalwalhatian. Sa kanyang pagbabalik, hindi pa natin alam kung anong mangyayari sa atin. Balit alam natin at sa kanyang pagparito, tayo ay magiging katulad niya sapagkat makikita na natin siya ng mukhaan. Aming Diyos na nasa langit, ang mayakda ng buhay at kamatayan, amin pong kinikilala na ikaw ang bukal ng tunay na kapayapaan at kaaliwan para sa mga nagtitiwala sa iyo. Pagkaloob mo po ang iyong kaaliwan para sa mga kapatid naming namimighati dahil sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay. Tulungan mo po kaming lubusang magtiwala sa iyong kalooban para sa amin. Sa ngayon, aming pagpanaw sa mundong ito, masuntungan namin sa iyo ang isang walang katapusan at maluwalhating tahanan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kapag ang tao po'y namamatay, may tatlong klase ng pintuan ang nabubuksan. Kapag namatay po ang tao na hindi po niya tinanggap ang Panginoon, ay kaagad po yun. Ang kanyang kaluluwa po ay napupunta sa impyerno. Ano po? Pangalawang klase po ng pintuan ay yung kapag namatay ang tao, yung physical niya pong katawan ay bumubukas po yung lupa para kunin po yung katawan ng tao. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat mula po sa lupa nanggaling ang katawan ng tao at sinasabi po ng Biblia na sa alapok din po ito magbabalik. Kaya hindi niyo po napapansin habang tumatanda po ang tao ay bumabalik po sa kung saan talaga ito nagmula. At ang pangatlong klase ng pintuan po kapag namamatay ang isang tao ay yung kapag ikaw ay nabubuhay na tinanggap mo po ang Panginoon bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas mo, bumubukas po ang langit upang tanggapin ang iyong kaluluwa. Sa mga tao pong narito, napakahalaga po na ating unawain na hindi po natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos. Wala pong taong nakakaalam kung kailan tayo babawian ng buhay. Kaya ngayon pa lamang po ay gawin na natin ang nararapat upang tayo po ay
makakilala sa Diyos. Ilang gabi rin po kayong nagkaroon ng gawain dun sa itaas. Nakarinig na po kayo ng salita ng Diyos. Nawa po ay mapagnilayan natin. Kapag tayo kaya ang dumako sa ganitong kalalagayan, handa na ba tayong harapin ng ating Panginoon? Handaan po natin, ang bawat tao po ay magbibigay sulit sa Diyos sa lahat ng kanyang ginawa nung siya po'y nabubuhay pa. Kaya habang tayo po ay buhay pa, magkaroon tayo ng pagkakataon at pagnanais na kilalanin kung sino po ang magiging tagapagligtas ng ating buhay. At isa lang po ang magliligtas sa tao. Isa lang po ang magiging tagapagligtas ng tao at makakapagbigay ng buhay na walang hanggan. Wala pong pilit iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Kung sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay ay muling buhay. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi na mamamatay magpakailanpaman. Upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama ng sa kanyang kahirapan, na ako'y matulad sa kanyang kamatayan, upang aking makamit sa anumang paraan ang muling pagkabuhay mula sa mga patay. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, naakay niya ako sa tabi ng tubig na pahingahan. Bagamat ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalot, ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nagpapagal at nabibigat ang lubha sa inyong mga pasanin. Kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Ito na po yung pagkakataon sa lahat po ng mga mahal sa buhay ng Yumao. Ito na po yung last view. Maaari na po ninyong tingnan ang Yumao para sa huling pagkakataon po ay makita po ninyo siya. Sige po. Ang nyo at nanginginig ng Sige po, tingnan na po ninyo. Okay, kung okay na po ay habang dahan-dahan sasara ang kabaong at ipapasok na po sa kanyang layan. yung ano, baka may aspili pa. Wala na po bang aspili na iwan? Alas na po yan lang. Ito na po yung Ito pa yung ano. oh. Hindi pwede yung padala. Tatay na yan. Kasi kayo dati para malalaan namin. Tatay yun. Tatay na yan. Ano eh? Kulang na lang ba? Ano na kaya? Paibabaw na lang yung ano. Yung sa ako. Makapangyarihan
makapangyarihang Diyos, Panginoon at may lalang ng sandilikha, may akda ng buhay, ayon sa iyong dakilang kalooban at kabag, inabuti mong tawagin sa iyong piling ang aming kapatid na si Junel de la Cruz. Ngayon ay amin po siya itinatalaga sa lupa, ang kanyang katawan, lupa sa lupa, abo sa abo, alabok sa alabok. Mapalad ang mga namatay kay Kristo sapagkat sila'y may pag-asa ng buhay na walang hanggan. Mapagpalang Diyos, nagpapasalamat kami na binigyan mo kami ng pagkakataong makilala at makasama si Junel de la Cruz. At ngayon, habang siya iniaalay namin pabalik sa iyo, aliwin mo kami sa aming mga kalungkutan, palakasin mo kami sa aming kahinaan, at bigyan mo kami ng lakas na haraping walang takot ang bukas, dahil sa pag-asang ikaw ang aagapay sa amin. Dalangin namin na kaming mga nabubuhay pa ay matutong magpasailalim sa iyong banal na kalooban upang makita namin hindi ang lumbay, hindi ang kahinaan, hindi ang takot, kundi ang iyong pag-ibig na punong-puno ng pag-asa. Ikaw ang aming Diyos, ang aming kublihan, at ang aming tunay na kaibigan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Usinawa kayo ng Diyos ng pag-asa, ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo sumagana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan ay sumainyo nawang lahat. Amen. God bless po. Gracias. Pato na lang. Ay, bukunit. Grabe. Dito ako. Thank you.